Ipinagpatuloy ngayon ng Kamara ang pagdinig nito kaugnay po ng Mamasapano incident na ikinasawi ng SAF 44. At kaugnay po niyan, alam update mula po sa Kongreso, mula sa aming kasamang si Ara Perez, live. Salamat, Kirby. Nanindigan si dating PNP top brass Alan Purisima na wala siyang kinalaman sa Oplan Exodus mula sa planning nito hanggang sa execution. Wala rin siya sa mga naganap na pulong ukol sa operasyon sa Mamasapano at ang PNP Special Action Force daw ang direktang involved dito. Ayon kay Purisima, ang tanging naging papel niya ay ang pag-relay o pagpasa ng mga mensahe kay Pangulong Aquino. Ibinasura naman ng Kamara ang mosyon ukol sa pagpapadala ng sulat kay Pangulong Aquino, lakip ang mga katanungan ng mga mambabatas. Base sa desisyon ng mayorya ng mga boto ng House Committees on Public Order and Safety at Peace and Reconciliation, labag ito sa constitutional provision na naghihiwalay sa kapangyarihan ng sangay ehekutibo at lehislatibo ng pamahalaan. Ayon pa kay Representative Rodolfo Fariñas, maaaring makompromiso ang trabaho ng Pangulo at mayroon nga naman siyang existing immunity habang siya ay nasa termino. Ayon naman kay Representative Edgardo Eri, ito nga ang layo ng kanilang pag-imbita sa mga panauhin ngayong araw, ang masagot ang kanilang mga katanungan. Malaki na rin daw ang naitulong ng sariling investigasyon ng Senado, Board of Inquiry at Commission on Human Rights. Samantala, ipinaliwanag ni Miriam Coronel Ferrer na ang internal disciplinary measures ukol sa inilabas na findings ng International Monitoring Team ay magmumula sa mga organisasyong direktang may hawak sa kanila. Ayon kasi sa ulat, may paglabag ang SAF at MILF sa kanilang ceasefire agreement. Inamin naman ni Peñas na hindi nila naisumite sa Supreme Court ng warrant of arrest kay Marwan dahil mas pinagtuunan nila ng pansin ang pagkumpirma kung nalupig na nga nila si Marwan. Paliwanag din na Peñas, sa Federal Bureau of Investigation nila isinumite ang sample dahil ang FBI ang may hawak sa database na maaaring magkumpirma kung kay Marwan nga ang nakuha nilang sample noong engkwentro. Nito lamang nakaraang linggo nga ay kinumpirma ng FBI na nasawi na nga ang teroristang si Marwan. 3 oras na nagtatagal ang pagdinig dito sa Kamara at inaasahang magtatagal ito ngayong buong araw. Ayon sa paalala ng committee chairs ay ng personal na emosyon at personal na mga komento ang hearing upang maiwas tayo sa pagbibigay ng mga pagtugon sa personal na agenda. Ayan muna ang ulat dito sa Kamara. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Ara Perez. Alright, maraming salamat sa iyo, Ara.